Shoutout daw muna dito sa... Yung manonood kay, kay Amato Vlogs. Ayun. 1, 2, 3, 4. So, yun na mga kapatid, welcome back po dito sa aking channel. Dito na, nandito na on hand natin or nahawakan na natin yung bagong motor na Motorstar na Easy Ride 150 TBX. So, ito na yun. So, itikin natin kayo ngayon ng mga kung ano-anong pwede na pyesa sa parts, no? Tungkol dun sa unit na to. Ano natin yung mga compatible sa pwede sa ibang unit para dito. So, tara, punta natin. So ito na mga kapatid ang ating TBX 150. Yan, ito ay may cash price na 83,000. Yan ang ating Easy Ride. So hindi tayo lugi rito sa unit na to sa 83 kasi unang-una makikita naman natin is talagang napakaganda ng kanyang forma. Unang-una sa forma tayo tumingin. Yan, pakita natin hanggang dito sa likod. Makikita niyo yan. Ba? Pakita rin natin sa inyo ang box. So, Yan, so naglagay rin tayo ng battery para pakita din natin sa inyo yung mga ilaw nito. Diba? Busina, kung lahat-lahat, ano man ang gusto natin makita. At ito nga pala ay may apat na kulay mga kapatid. Ito po ay may red, white. Ayan. At matte blue, mayroon din siyang silver black at mayroon ding black, no, na kulay. So, simulan natin dito sa harapan mga kapatid. So, ito na mga kapatid, dito sa kanyang harapan is naka-full LED niya, no? Lahat ng ilaw niya. So, try natin, pailawin natin ang ating headlight. Hindi pala nakasusi, sorry. Sususi pala muna natin. Okay, tapos headlight natin. So, ayan na siya. So, nandito ang kanyang signal, park light. No, itong dalawa na to, tapos ito ang kanyang low beam. Pag halimbawa naka-high beam tayo, sasabay na itong dalawang gilid na to. Ayan, naka-high beam. At syempre, mayroon pang passing light din. At ang ating signal light naman is visible na visible din yan mga kapatid kahit sa araw o gabi man tayo, mas lalo sa gabi, kita natin yan. Ayan, kita nyo yung mga signal light niyan. Ganda. Meron din dito sa likod. Siyempre. Ayan tingnan natin ang kanyang dashboard. So, andyan may indicator din tayo rito. Ayan, meron din yan check engine. Nandito ang sitang sa kilometer. Kung alin ang gusto mong piliin dyan. Okay? Patayin muna natin. Ayan mga kapatid. At kung dito naman sa kanyang shock sa likod, ito may baso siya. Original din po yan. Gumagana din po yan. Yan po ay may update din sa atin na ito ay totoo, hindi lang yung kagaya ng iba na nilalagay lang. At dito naman sa kanyang gulong mga kapatid, ito ay may size na 120/70/14, So yun po ang sukat ng kanyang gulong dito sa harapan. At ito naman yung sa likuran niya na may 180/14, So yan ang kanyang tire size. So, 14. So, same lang sila ng pang 150p. Sa 150p, kapareha sila ng gulong. At ito naman yung pinag-uusapan kung totoo ba o hindi, yung liquid cooled. Yan. So, totoo na po yan. Ayan po ang kanyang radiator. So, kasi yung iba halos sa lahat, tatanong kaya. Tinanggal din po muna natin yung cover dito na
plastic kasi may cover yan dito na plastic para ipakita po sa inyo na totoo po talaga itong kanyang pinaka-radiator, ano. Yan. Kasi yung iba halos parang nagsasabi na ito raw ay hindi totoo or fake, no? So ayan, napatunayan na po natin ngayon. Pala isa pa sa sasabihin ko dito sa kanyang harapan mga kapatid, same lang ng rotor disc ng pang 150Q kung kanyang rotor disc na to, at dito sa kanyang sensor sa speed sensor. Siyempre yung kanyang speed sensor din is hindi ko lang sure kung same ng coupler dun sa taas kasi dito halos parehas lang sila. So parang itong ginamit na tube is parang 150Q or 150Q FI, at same lang din sila rito ng laki ng inner tube. So tingin ko magiging same lang din sila ng oil seal nito, no? Pero hindi pa natin sure yan, pero mas iba pa rin to, mas maiksi to kaysa din sa 150K itong kanyang pound shock. Shoutout daw muna dito sa manonood kay Amago Vlog. Ayun. Shoutout dito sa channel ko sa Sam Bernard TV. Sam Bernard TV. Dito sa motor sir, magandang klase kagaya ng motor ko. Ayun o. Hindi nasisira. Oo. Raman ba lang talaga. Kasi pabayaan ko rin eh. Ayun, nasa kanya lang din pala. Pero talaga sulit naman ang unit, di ba? Tama naman. 3 years, mukha pang luma. Oh, 3 years. Driver lang ang naluma. Naluma lang. Okay, shoutout. Kay Amago. Yun, isasama natin dito yan. Isasama natin yan dito sa ating pag-vlog dito sa ating TGX. Alright? Ayan, isa nga pala dito mga kapatid sa ano rin, kagandahan dito. Ayan, ang kanyang fuel is talagang automatic. Kapag pinindot na natin dito, is automatic na siyang umaangat, no? Hindi na yung kailangan pa natin hilain or anuman. Pero ito, automatic na siya once na hilain natin. Okay? At napaka-smooth kung i-start natin ito mga kapatid. Hindi naman lang natin maririnig dito yung start niya. Ayan, napit ko sa inyo yung ano. So ayun, umandar na siya. Diba? Wala tayong narinig na kung ano masagit-sit sa pag-start niya. So napaka-swabe at napaka-ganda. So isa pa mga kapatid na ano, ito may bago rito. Papansin natin, yan. Gumagana yan. Papansin nyo rito, ayan o. Okay. So ito siguro yung pag nasa stoplight o nakahinto ka pag namamatay siya sa automatic, quick throttle mo lang siya, isa under na siya. So same pa rin dito sa ano sa mga kapatid, dito lang nagkatalo doon sa ating 150Q, 150Fi, 150P, no? Ayan pa rin sila ang kanyang low beam, high beam, at saka wiper lamp o signal light, at saka ang kanyang horn. Ayan, at starter, nandito pa rin ang ating headlight switch. At syempre meron din po yung passing light. Ayan, passing light. Ayan. So kompleto pa rin, at ang kanya pagbukas ng upuan ay nandito rin. At isa pa dyan ang kanya USB charger. Oh, ayaw bumaba. Yan, matigas lang kasi bago pa. Kaya mayroon siyang charger dyan kung gawin natin magcha-charge tayo, no? At ang sukat nga pala nito mga kapatid ng kanyang shock is nasa 330 mm. Tansya ko pa lang yun. Pero sigurado parang yun na talaga, no? At kagaya sinabi ko kanina, original to mga kapatid. So pala sa ano nito mga kapatid, ang kanyang tank capacity is 8.2. Yan, liters ang karga ng ating tangke. At siyempre dito naman sa ating engine ay 800 ml pa rin, ano? Hindi pa rin nagbago, hindi pa rin nadagdagan, hindi dumami. At ito ay coolant po ang nakalagay rito. Yan ha, coolant. Isa rin sa napansin ko dito mga kapatid, ang kanyang cable, no, sa throttle is dalawa na, no? Parehas na siya sa Honda Click. Hindi ko lang sure yung ating throttle body kung magkakapareha sila. Ayan, ituturo ko rin pala sa inyo, may ibibigay pa pala ako sa inyong info na mas maganda. Ito mga kapatid, dumako tayo dito sa ilalim niya. So ito, nandito nakalagay yung kanyang horn, nasa ilalim, at the same time, ang kanyang ECU is nandito na. Ito pong ECU na to ay ibang klase na. Hindi na po kagaya ng ECU ng mga lumabas nating FI na 150P, 150Q, ADB 175 at saka 125, no? Iba na siya, is Bush na po siya ang brand ng ating ECU. Yan, so marami pong nabago rito at napaganda talaga dito sa Easy Ride na 150 TBX.
At dito sa mga kapatid, dito pa na maganda rin ang kanyang caliper is same lang ng pang 150Q, 150Fi, no? At ito ay may ano lang din siya ng brake pad na pang Sniper 135. Sukat pa rin siya, no? So hindi po mahirapan natin yung mga pyesa pa rin ito or parts niya. Ito naman sa kanyang tender mga kapatid is pinatibay din, ano? Hindi siya totally talaga na sabihin natin, nakikita natin plastic, oo nga plastic, pero ito ay may bakal dito na nakalagay papunta rito para tumibay siya. So kahit maalog-alog siya is hindi siya masyadong matutupi doon kasi yung bakal nandito sa ilalim. Yan, andyan. Yan po yung bakal niyan. So mayroon siyang bracket pababa para mas tumibay. Ito pa mga kapatid, dito ay meron pa ring oil cooler. Oil cooler, sorry. Oil filter pala. Ayan. So andito na ang kanyang filter. So kaya mahirap na rin siyang kuhanin ano, kung wala talaga tayong yung filter remover. Yan. Kailangan kasi yan. Kasi mahirap na ngayon dahil kaunti na lang ang nakalabas. No? At ito ay wala pa rin kill switch ang ating side stand. So ganun pa rin kung ano yung dati. Same pa rin siya sa ngayon. Ito may isa akong sikretong sasabihin sa inyo. So, ito yung sikreto sa sinasabi ko sa inyo. Andito ako sa left side. Ayan, left side tayo. Tuturo ko sa inyo kung ano yung meron dyan. Tingnan nyo yung kanyang spark plug. Nandito na sa left side. Kung mapapansin natin lahat ng mga unit natin, or ibang motor, ay nandoon ang kanyang spark plug sa kanan. Ano? Pero ito ay nandito sa kaliwa. So, ayan siya. At ang size ng spark plug nito mga kapatid ay CPR8, yung long thread na payat. So, kasya pa rin na pang wave na 125. Ito isa pa sa maganda mga kapatid. Ang cute lang ng kanyang pinaka-visor. Ano? So, pwede siguro natin palitan ng mas malaki kung mayroong magkakaparehas ng tornilyoan dito. At isa pa dyan, kung tayo mag-a-adjust ng ating preno, rapat likod, is meron ng butas rito para susundutin lang or ipapasok dyan yung ating tools para may adjust natin pababa pataas. Ganun din dito sa kabila. So same sila na may butas para hindi na hassle na tayo ay magbabaklas pa nito. Kung halimbawa i-adjust lang natin itong ating mga preno. Yan. Isa sa napakahusay din na pagkakagawa mga kapatid itong ating bracket, ano? Ready na siya sa tapak bracket. At ang kagandahan is matibay kasi unang-una is maiksi lang yung kanyang ano rito labas. So hindi siya masyadong mahaba, no, hindi papalag. At isa pa, yung kanyang tornilyohan dito is talagang medyo malalayong agwat kaya matibay siya. Hindi siya yung halimbawa dito magkakadikit ganyan is walang masyadong tibay. Ito maganda dahil malayo. Pero isa lang sa hindi din maganda diyan is nakalabas ang kanyang mga tornilyo, no? So possible pwedeng makuha kung ito ay sasadyain na kuhanin din. Okay? So, yun mga kapatid, salamat sa mga nanood. Sana na-enjoy nyo yung ating pagbibigay sa inyo ng mga kaunting kaalaman para dito sa unit ng Easy Ride TBX na 150. Ano. Sa susunod is iba naman ang ating titingnan kung ano ba yung kanya mga ka-compatible para dito sa unit na to. Yung sa isa lang, sa likod, is hindi pa rin natin sure kung ano rin ang magiging kaparehas nito mga to, ano. So, update din tayo dyan kung sakali na tayo ay makapag-maklas na o makakuha ng anong magiging kaparehas niya rito. Yan. So, dito, automatic sa shock, pwede tayo magpalit na naman dyan ng 365mm, no? Kasi 330mm lang siya. Yan. Sa radiator naman is hindi rin natin sure kung kakasya ba yung ibang unit dito. Wala pa rin tayong update dyan. So, i-update din natin yan kasi magkakatalo kasi yan sa mounting o sa mga tornilyuhan bawat ganito, mga radiator, no? So, yun. Maraming salamat muli mga kapatid. Panggilid, i-rebuild din natin yan sa mga susunod na vlog natin. Yun. Shoutout sa lahat ng aking mga subscriber and followers. Thank you sa inyong lahat mga kapatid.